Magandang araw muli. Ito ang Digituro Series sa Filipino with Teacher Love. Dito sa silid ni Binibining Marikit, ang gurong kaibig-ibig. Sa pagkakataong ito guys ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na nasimulan sa aralin ng Module 2, Aralin 1, ang Takip Silim sa Jakarta, isang nobela mula sa bansang Indonesia. Sa pagkakataong ito, dadako tayo sa gramatika o retorika. Bago tayo magsimula, para po sa mga bago sa aking channel, ako po si Lovely Jan at sa po akong public school teacher at gumagawa po ako ng mga video tutorials and vlogs na makatutulong sa mga teachers at students. Huwag din pong kalilimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring a bell para po maging notified kayo sa mga susunod nating uploads. I gave you my heart. At ayun nga po guys, maaari na tayong magpatuloy sa ating talakayan. Tara na sa ating pag-aaral. Ngayon ay nasa bahaging isa-isip na tayo ng ating Module 2, Aralin 1. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang tungkol sa pagkilala sa mga pahayag kung ang mga ito ay katotohanan o opinyon. Tara, basahin mo ang teksto sa ibaba. Wika at gramatika. Pagkilala sa katotohanan at opinyon. Ang katotohanan ay isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapapasubalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagbabago at maaaring tiyakin ang pagkamakatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Ang opinyon naman ay isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero pwedeng pasubalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon ngunit mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Sa madaling salita, ang katotohanan ay mga pahayag na maaaring mapatunayan ng mga ebidensya, samantalang ang opinyon ay mga pahayag na batay sa sariling paniniwala lamang. Tandaan, bagamat ito ay isang paniniwala o punto ng sumulat lamang, mainam na ang paghabi ng opinyon ay nakasalig sa kanyang karanasan at o mga nabasang prinsipyo o kaisipan. Sa pagpapahayag ng katotohanan at opinyon, maaring gumamit ng mga sumusunod na pananda. A. Para sa katotohanan. Batay sa resulta, pinatutunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng, mababasa sa. Para naman sa pagpapahayag ng opinyon, sa aking palagay, sa tingin ko, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ay tatanungin, para sa akin, sa ganang akin. Para naman sa pagbibigay ng pananda, pagpositibong opinyon. Totoo, tunay, talaga, ganoon nga, mangyari pa, sadya, para naman sa pagpapahayag ng negatibong opinyon. Ngunit, subalit, habang, at samantala. Salamat sa iyong pagbasa. Ngayon ay subukin mong isagawa ang kasunod na pagsasanay. Basahin mo muna ang isang teksto. Halika at simulan na natin. Mauubos ang tao dahil sa paninigarilyo. 5 milyong tao ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na nakukuha sa paninigarilyo. Sa loob lamang ng 5 taon, 30 milyon ang namamatay at kung hindi maihinto ng smokers ang masamang bisyo, maaaring maubos ang mga tao sa mundo. Nakakakilabot ng pagkaubos ng sangkatauhan ay dahil lamang sa bisyo. Karaniwang ang makasakit na emphysema, sakit sa puso, bronchitis ay nakukuha sa paninigarilyo. Ang ganitong problema ay hindi naman dapat ipagwalang bahala, kaya kailangang paigtingin ng pamahalaan ang kampanya laban sa paninigarilyo. Magkaroon ng mga makabuluhang information campaign laban sa masamang dulot ng paninigarilyo.
Ayon sa report, 10% ang nagagastos ng pamahalaan dahil sa mga sakit na nakukuha sa paninigarilyo. Ibig sabihin, nasasayang ang pera sapagkat napupunta lamang para sa pagpapaospital ng mga sugapa sa sigarilyo. Malaking halaga na sana ito kung maiipon at magagamit para sa iba pang serbisyo ng mamamayan. Ang ganda kung wala nang gagastusin para sa pagpapagamot ng sakit na nakuha lamang sa paninigarilyo. Ngayong Hunyo ang No Smoking Month at maganda sana kung ngayon na rin uumpisahan ang pagsasagawa ng mga hakbang para matulungan ang mga sugapa na bumitaw sa mga masamang bisyo. Ngayon na rin magpanukala ang mga mambabatas ng mga gawaing pagbabago sa mga pakete ng sigarilyo para ganap naming maipabatid sa smokers ang masamang dulot ng paninigarilyo. Sa ibang bansa, halimbawa sa Thailand, ipinasusunod na ang paglalagay ng mga retrato ng sakit na nakukuha sa paninigarilyo. Halimbawa ay ang sakit na tinubuan ng bukol sa lalamunan, sugat sa dila, butas sa pisngi at iba pang nakaririmarim na sakit. Kapag ang mga retratong ito ay nakita ng smokers, baka hindi na sila maninigarilyo at tuluyan ng iwan ang nakamamatay na bisyo. Isa ring paraan na posibleng gawin para matigil ang paninigarilyo, lalo na ang mga kabataan, ay ang paghihigpit sa pagbebenta ng sigarilyo sa mga ito. Agad na dakpin ang may-ari ng establishmento, tindahan at pati vendors na magbebenta ng yosi sa kabataan. Ang kasunod na pagsasanay ay makatutulong sa iyo sa pagtukoy ng mga pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Isulat sa nakalaang patlang kung opinyon o katotohanan ang sumusunod na pahayag. Para sa unang pahayag, humihingi ng bayad ang ibang bumbero bago patayin ang sunog. Wala pa namang nagpapatunay ng ganitong gawain ng mga bumbero at ang mga bumbero natin ay sinasahuran ng gobyerno kung kahit hindi nila kailangang humingi ng bayad bago patayin ang sunog sapagkat yun ang kanilang trabaho. So wala pang pagpapatunay na ginagawa ito ng karamihan ng bumbero, kaya maaaring ito ay opinion lamang ng nagsasalita. Ikalawang pahayag, may mga taong ang gagawin ay magsilbi ng kapwa. Totoo naman, no? Bukas naman yung ating paningin sa mga taong tumutulong sa kapwa o nagsisilbi sa kapwa, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang Pilipinas ay dumaranas ng maraming dilubyo, bagyo, lahat ng mga sakuna. Nakikita natin na marami pa rin nagbibigay ng tulong. Ito ay paraan ng pagsisilbi at nakikita ng nakararami. So ito ay may katotohanan. Walang basurerong yumayaman. Hindi lamang natin pagtutuunan ng mga basurero, ngunit lahat ng tao ay may oportunidad na yumaman na maaari nating mapanood yung mga inspirational stories o mga kwento ng mga kababayan nating umunlad sa buhay, hindi exempted doon o hindi natin pwedeng hindi ibilang yung mga basurero. No? Ang mga basurero ay halos lahat yan ay kumikita at hindi natin masasabi na wala silang karapatan o oportunidad na yumaman. Basta ba kalakip ang tiyaga, panalangin sa Diyos, at pagiging mabuti ang puso, wala pong imposible. So ito ay opinion lamang. Ang mga magsasaka ay gumagawa ng ating kinakaing bigas. Obviously, madali naman nating masabi na karamihan ng magsasaka natin sa kanila galing ang produktong palay na pinanggagalingan ng bigas. So ito ay may katotohanan. Sa initan nagtatanim ang mga magsasaka. Madalas ay expose sa kalagitnaan ng init ang mga nagtatanim na mga magsasaka natin. So ito ay may katotohanan. May nanghihila sa ilog na iyon kung kaya't marami ang namamatay at nalulunod sa tuwing maliligo. May mga paniniwala ang mga tao sa ilog, no, lalo na sa mga baryo, sa mga probinsya, may mga ganyang pananaw, no. Pero wala pang nakikitang lumulutang diyan at nanghihila talaga sa ilog na kadahilanan ng pagkamatay at pagkalunod tuwing maliligo yung mga tao sa isang ilog. Ito ay batay lamang sa kwentong bayan na hindi pa napapatunayan at wala pang nakikitang elemento na nangihila mula sa ilog. Ito ay opinion. Paniniwala lamang at wala pang ebidensya at kalakip na katotohanan. Ang babae lang ang dapat na gumawa ng gawaing bahay.
Ito, sa panahon natin, nagkaroon na tayo ng tawag na equality o pagkakapantay-pantay kung saan ang lahat ay may kakayanang gumawa ng trabaho sa loob ng bahay, hindi lamang babae at lalaki. Ganoon din naman sa pagtatrabaho sa labas ng bahay. Maaring babae at lalaki. May nakikita na tayong mga lalaki nagsasaing, naglalaba dahil parehong kaya nung babae at lalaki yung trabaho na yon. At nakikita natin ngayon sa loob ng ating tahanan, napakalinaw na ang kuya, ate ay maaaring gumawa ng gawaing bahay sa loob ng tahanan. Kung ito ay opinyon. Ikawalo, matigas ang bato. Marami naman na siguro sa inyong nakahawak ng bato at maraming makapagsasabi maging siyensya na matigas nga ang bato at nahawakan natin sa sarili nating mga kamay. Ito ay katotohanan dahil lahat ng tao mapatotohanan ang pahayag na yan. Sang-ayon kay nanay, bagay sa akin ang maging guro paglaki ko. Sang-ayon kay nanay, so ginamitan niya ito ng sang-ayon mula sa kanyang nanay at nasabi niya hindi may pagsang-ayon ng kanyang nanay, so maaaring ito ay may katotohanan at pinagsang-ayunan na ng kanyang nanay. Kasampo, mas gusto ko ang kapatid na babae kaysa lalaki. Mas gusto ko, nagbibigay siya ng sarili niyang pananaw na gusto niyang magkaroon ng kapatid na babae. Sinasabi niya, no, ang ebidensya. Pero hindi lahat na katulad niya ay may gusto lamang ng kapatid na babae kaysa lalaki. So, kung hindi ito mapapatotohanan ng madami, ito ay opinion lamang niya sapagkat ito ay opinion nga naman talaga. Ayan. So, kung makikita nyo, nasagutan na natin ang ating mga pahayag. Pahayag 1, opinyon. Pahayag 2, katotohanan. Pahayag 3, opinyon. Pahayag 4, katotohanan. Pahayag 5, katotohanan. Pahayag 6, opinyon. Pahayag 7, opinyon. Pahayag 8, katotohanan. Pahayag 9, katotohanan. Pahayag 10, opinyon. At dadako na tayo ngayon sa bahaging isagawa. Wow, ang husay mo. Napatunayan mo na kayang-kaya mong tukuyin ang mga pahayag na nagsasaad ng opinyon at katotohanan. Ngayon, kaibigan, basahin naman natin ang bahagi ng isang nobela mula sa mahal nating bansa na pinamagatang Timawa, Unang Kabanata ni Agustin Fabian. Kaunting tiyaga pa at makakamit mo na ang tiyak na tagumpay sa iyong paglalakbay. Tara! Timawa, Unang Kabanata mula sa bansang Pilipinas ni Agustin Fabian. Sabado noon at mag-iikapito ng gabi. Si Andrea Talon, na isang mahirap na estudyante, ay kasulukuyang naghuhugas ng mga pinggang kinainan sa ladies' dormitory sa isang universidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upang makapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. Nakatali sa kanyang baywang ang isang tapi at nakalilis ang mga manggas ng kanyang kamisa dentro. Nangingintab sa pawis ang kanyang kayumangging mukha. Ang bula ng sabong nakabalot sa kanyang mga matipunong bisig ay umabot sa siko. Mabilis ang kanyang paggawa at wala siyang aksayang kilos. May hunuha na lubhang sanay si Andres sa gawaing ito. Mukhang tapos ka na, Andy. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang kabilis magtrabaho. Basag ni Alice na siyang tagapangasiwa sa mga gawain sa kusina ng dormitory. Lalo na kung napupuri, lalo akong bumibilis. Nakatawang sagot ni Andres. Wala na naman yata si Bill. Tanong ni Alice na lumapit sa Pilipino at nagsimulang tumulong dito. Si Bill ang katulong ni Andres sa paglilinis ng mga kasangkapan sa kusina. Maluwat ng magkaibigan sina Bill at Andres. Dumating na humahangos si Bill. Lagi nang humahangos ito. Inihagis ang sombrero sa sabitan at naghubad ng Amerikana. Giliw, birong bati niya kay Alice. Isabit mo na lamang ang aking Amerikana. Inaabala mo si Andy. Nakatawang isinabit ni Alice ang damit ni Bill. Kumuha ng isang tapi at ibinigay sa binatang Amerikano. Isuot mo iyan. Yan lang yata ang pantalon mong mahusay. Nagsimulang maglampaso ng baldo sa Bill at binalikan naman ni Alice ang pagtulong kay Andres.
Saan ka ba naging dalubhasa sa mga gawain sa kusina? Tanong ni Alice kay Andres. Sabihin mo nga, Andy, udyok ni Bill. Ang simula ay sa amin. Ako ang tagahugas ng pinggan. Hindi mahirap iyon. Iilan lang naman ang aming pinggan. Nakatawang simula ni Andres. At madalas na itinataob ko na lamang ang mga pinggan ng di hugas. Nagkakahawig pala ng kalokohan maging ang mga batang Amerikano o Pilipino, ani ni Alice. At isinalaysay ni Andres na palagay ang loob niya sa kusina. 16 na taon siya nang mamatay ang kanyang ama at lubusang maulila. Katatapos lamang niya ng intermedia. May kamag-anak naman siyang kusinero sa isang bapor nagyayaot dito sa Amerika at sa Pilipinas. Sumama siya. At 6 na buwang singkad akong tagapagmasahe ng mga pinggan, kubyertos at mga lutuan sa bapor, kaya hindi kayo dapat magtaka na ako'y eksperto sa mga gawaing iyan. Tapos ni Andres. O si Sarah ka rin lamang, Alice, ang biro ni Bill. Ang mabuti, itanong mo kay Andres kung ano ang naging karanasan niya rito sa Amerika. Sige nga, sang-ayon kapag daka ni Alice. Linggo rin lang lamang, hindi baling tayo't magpuyat. Alam nyo, ani Andres na nagpapahid na ng kamay, ako ay may pagkahampas lupa. Teka, hadlang ni Bill. Ilalabos ko muna itong basura. Ibig kong marinig uli yan. Nang bumalik si Bill ay nakaupo na sina Alice at Andres. Bumatak siya ng isang silya at nakiumpok sa dalawa. Ngayon, simulan mo na, sabi ni Bill na humilig mabuti sa kanyang upuan. Saan niyo akong gustong magsimula? Nang dumating ka rito sa Amerika, tugon ni Alice. Sa San Francisco bumaba si Andres at ang paghuhugas ng pinggan ang unang naging hanap buhay. Naging manggagawa sa iba't ibang bayan ng California, namitas ng mansanas sa Oregon at Washington, at dalanghita sa Florida. Lalo raw siyang umitim sa taniman ng kamatis, letsugas, repolyo at iba pang gulay. Naging serbidor sa mga restauran, naging utusan, naglingkod sa salmunan sa Alaska, nagpatag ng bato sa daang tren sa Nevada. Alin sa mga karanasan mo ang bumago sa takbo ng iyong buhay? Tanong ng dalagang Amerikana. Hindi ka agad tumugon si Andres. Tila tinitimbang niya sa marami niyang karanasan ang pinakatampok. Ang totoo ay nag-aalangan si Andres na sariwain pa ang malungkot na bahagi ng kanyang buhay. Halimbawa, untag ni Alice, bakit mo naisipan ng mag-aral? Bakit iniwan mo ang paglalagalag? Hindi nangyari sa Amerika ang karanasang bumago sa takbo ng aking buhay. Sa wakas ay sinabi ni Andres. Doon sa amin sa Pilipinas nangyari ito. Paano? Sabad ni Bill. Magsasaka ang aking ama. May kaugalian sa amin. Patuloy ni Andres. Kumpista ng bayan, ang lahat ng magsasaka ay pumaparoon sa malaking bahay ng may-ari ng lupa at tumutulong sa karaniwang malaking handaan doon. Nagsisipagsaing, nagsisibak ng panggatong, nagpapatay ng manok, baboy, kambing at baka. Sabihin pa ang lahat ng tumutulong ay doon kakain. At isang pista nga ay sinama ako ng aking ama upang tumulong sa may-ari ng lupang aming sinasaka. May 13 gulang ako. Nang nagkakainan na ang mga nanunulungan ay dumating ang donyang asawa ng aming kasama at pinagmumura ang mga nagsisikain. Hindi pa raw natatapos ang mga panauhin sa itaas ay inuuna na raw namin ang aming mga bituka. Lubha raw kaming mga timawa. Hindi ko agad naunawaan ng aking narinig, patuloy ni Andres. Noong papauwi na lamang kami at sabihin ng aking amang ang kanyang pagdaramdam, noon ko lamang lubos na naunawaan ang kahulugan ng salitang timawa. Sinabi sa akin ni ama na pagbutihin ko ang aking pag-aaral upang wag kong sapitin ang kaapihang ganoon. Kung ako raw ay lalaking magsasaka at hindi akin ang sasakahing lupa, ay ganoon din ang aking kapalaran. Aalimurain ng mayaman. Ang isang timawa ay higit na pangit kaysa gutom. Ang timawa raw ay kalintulad ng isang aso. Sagpang ng sagpang. Huwag daw akong mag-aksaya ng panahon. Gagawin niyang lahat ng kanyang makakaya upang matuto. Kay buti ng iyong ama, ani ni Alice.
Halos ang gabi ay ginagawa niyang araw. Dugtong pa ni Andres. Ibig niyang makaipon. Ang adhika niya ay maging isang manggagamot ako. Huminto muna si Andres sa kanyang pagsasalaysay. Nakatingin siya sa malayo na waring nakikitang muli ang kanyang ama. At pagkatapos ng ilang sandali ay nagpatuloy na naman sa pagsasalita. At nang ako ay nakatapos si intermedya ay gayon na lamang ang galak niya. Ngunit ang humalili sa kagalakang iyan ay malagim na kalungkutan. Si amay inabutan ng ulan, isang tanghaling siya ay nagbubungkal ng lupa. Nagkasakit siya, pulmonya at namatay. Dinampi ni Alice sa kanyang mata ang hawak niyang paonyolito. Tumindig si Bill. Lumapit kay Andres at pinisil ang balikat ng kaibigang Pilipino. Maupo ka, Bill, sabi ni Andres. Hindi pa ako natatapos. Naupong muli si Bill at muling nagsimula si Andres. Naubos na lahat, aniya, ang kaunting naiipon ni Ama. Ulilan na akong lubos ay wala pa ni isang sentimo. Subalit isinumpa ko sa aking sarili sa harap ng bangkay ng aking ama na ako ay pilit na mag-aaral at ako ay magiging manggagamot. Hahanapin kong pilit ang tagumpay na siyang adhika niyang maging akin. Maluwat ding walang umimik matapos ang pagsasalaysay ni Andres. Nadama ni Bill at Alice ang malaking kalungkutan ni Andres. Sa wakas ay nagsalita si Alice. Nauunawaan na kita, aniya. Lalong nauunawaan kita ngayon, pakli ni Bill. Bakit? Ako ba ay naging hiwaga sa inyo? Tanong ni Andres at wala na sa kanyang titig ang pagdaramdam at kalungkutan. Oo, isang hiwaga ka sa akin, tugon ni Alice. Alam kong ikaw ay isang mabuting tao. Masipag ka, matalino, magalang. Ngunit tila ayaw mong makihalubilo sa iba. Tila ayaw mong ikaw ay maabala. Binubukod mo ang iyong sarili. Tila may lihim kang lakad at ang lahat ng nasa paligid mo ay makaabala sa iyo. Napapansin ko nga, tudyo naman ni Bill, na maluwat mo nang sinusubaybayan si Andy. Anong masama riyan? Tanong ng dalaga. Maluwat na nating kasama si Andy. Waring malayo siya. Gayong kay lapit ay kay layo. Meron ba namang gayong araw-araw ay nagkakabunggo ang balikat ay di mo matawag na kapalagayang loob? Lumalabas pa yatang malaking tawa ko, tanong ng Pilipino. O kaya'y dungo naman. Sundot ni Bill. Hindi malaking tao o dungo ang ibig kong sabihin, paliwanag ni Alice. May anyo si Andy na nag-uudyok sa nagmamalas na mataho kung ano siya. Pinipigil lang nagmamalas na yan naman ng isang hindi maunawaang kilos ni Andy. Tila hindi mahalaga kay Andy ang magkaroon ng maraming kapalagayang loob. Pinalalaki mo ang loob ko, Alice, dampot ni Andres. Tiyata't ako ang pinag-aaksayan mo ng kuro-kuro. Hindi biro. Lagi kong naitatanong sa aking sarili kung bakit ipinupukol mo ang iyong sarili sa karamihan. Ang karanasan ang nagturo sa akin yan. Ang madalas mauntog ay natututong yumuko. Nako, lumalalim ang salitaan at hindi bumababaw, hadlang ni Bill. Ang totoo, Andy, ay ito. Walang alinlangang nararating mo ang iyong patutunguhan. Ngunit mag-aliw-aliw ka naman. Mag-iiba ang sigla mo kung sandali man lamang ay ilalayo mo ang iyong ilong sa iyong libro. Maari ba namang ang isang malusog na gaya mo ay hindi makaakit ng mga dalaga? Hayan si Alice. Bakit ba si Alice ang binibwisit mo? Hadlang ni Andres. Kahit na sa biruan ay may hangganan. Tigilan mo na si Andy, pakli ng dalaga. At wag mo naman akong ipag-ukulan. Ano ang malay mo kung si Andy meron nang itinatangi at tumawa si Alice. May itinatangi si Andy, pamanghang sabi ni Bill. Walang maitatago sa akin yan. Iyan ang tinatawag na nauuhaw at ayaw makiinom. At kung tanggihan ng nakikiinom? Tanong ni Andres. Natatakot kang tanggihan kung ganoon. E paano malalaman kung tatanggihan ka o kung hindi? Nakatawang tanong ni Alice. Tumindig na bigla si Andres. Hating gabi na, Bill. Aniya. Mapupuyat na lubha si Alice. Hayan ang sinasabi ko, pakutyang pakli ni Bill. Ang magaling na kaibigan kong Pilipino ay takbuhin. Ngayon pa lamang sumasarap ang usapan, tudyo niya. Ay saka pa tatalilis.
Tayo na, walang mangyayari sa akin kung ang manok ko ay takbuhin. Naunang lumabas si Bill. Nagsuot si Andres ng kanyang Amerikana at sumunod sa kaibigan. Inihatid siya ni Alice hanggang sa pintuang may kadiliman noon dahil sa bahagya ng abutin ng liwanag ng ilaw. Aalis na kami, Alice, at maraming salamat sa iyong kapalayang loob. Paalam ni Andres. Hindi pangkaraniwang gabi ito sa akin. Naramdaman na lamang ni Andres ang halik ni Alice sa kanyang pisngi. Salamat muli sa pagbasa, mahal kong kaibigan. Ngayon, bilugan mo ang kasingkulugan ng salitang nakasalangguit sa loob ng bawat pangungusap. Dumating na humahangos si Bill. Ang nakasalungguhit na salita ay humahangos. Nang ibig sabihin ay humihingal. Ikalawa, nagsimulang maglampaso ng baldosa si Bill. Na ang kahulugan ng baldosa ay sahig. Ikatlo, maluwat ng magkaibigan sina Andres at Bill. Ang nasalungguhitang salita ay maluwat na nangangahulugang matagal. Kaapat, bumatak siya ng silya at nakiumpok sa dalawa. Ang salitang kasalungguhitan ay bumatak na ang ibig sabihin ay humila. Kalima, hindi mataho ni Alice ang tunay na pagkatao ni Andy. Ang salita ay mataho na ang ibig sabihin ay maunawaan. Basahin at unawain mo ang kasunod na teksto na nagpapaliwanag tungkol sa tunggalian. Alam mo ba na ang tunggalian ay isang elemento ng maikling kwento? Tumutukoy ito sa problemang kinaharap ng pangunahing tauhan. Ito ang humuhubog sa katauhan ng pangunahing tauhan. May mga uri ng tunggalian. Una, panloob na tunggalian. At ikalawa, panlabas na tunggalian. Sa panloob na tunggalian, ito ay ang tao laban sa sarili. Ito ay isang uri ng tunggalian na panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Sa tunggalian na ito ay kalaban ng pangunahing tauhan ng kanyang sarili. Nakikita o napapansin ito kapag ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa pagdedesisyon sa tama ba o mali. Ikalawang uri ng tunggalian ay ang panlabas na tunggalian. Kabilang dito ang tao laban sa tao. Ito ang pinakaunang halimbawa ng panlabas na tunggalian. Sa tunggaliang ito, ang kalaban ng pangunahing tauhan ay isa pang tauhan. Ito ang klasikong bida laban sa kontrabida sa eksena. Ikalawang panlabas na tunggalian ay tao laban sa kalikasan. Sa tunggalian naman nito, ang pangunahing tauhan ay naapektuhan ng mga pwersa ng kalikasan. Halimbawa, ang biglaang pagputok ng bulkan na maaring maglagay sa pangunahing tauhan sa panganib. Ikatlong panlabas sa tunggalian ay ang tao laban sa lipunan. Ang pangunahing tauhan sa tunggalian na ito ay nagkikipagbanggaan sa lipunan. Halimbawa nito, ang pagsuway sa mga alituntunin ng lipunan o di kaya ay ang pagtakwil sa kultura ng lipunan. Para sa pagsasanay 1, tukuyin mo mula sa binasa mong bahagi ng nobelang Timawa ang mga pangyayaring nagpapakita ng iba't ibang tunggalian. Unang tunggalian ay ang tao laban sa sarili. Sa ang bahagi doon ng pangunahing tauhan na nagkaroon siya ng tao laban sa sarili. Maaring pwede nating maging sagot dito ay ang pagdadalawang isip ni Andres na tapat ng kanyang nararamdaman kay Alice. Okay, kung makikita niyo sa huling bahagi ay nagdadalawang isip siya kung magtatapat nga siya ng kanyang pagtatangi kay Alice. Hindi man direktang naipakita o nagkaroon ng pag-uusap yung kanyang isip, makikita natin sa mga senaryo doon sa mga pangyayari, eksena ni Alice at ni Andres at ni Bill.
Para naman sa tunggaliang tao laban sa tao, kinakitaan natin ang eksena ng Donya sa mag-amang Andy. Maaari nating ilagay dito ay ang pagmamaliit ng Donya sa mag-amang Okay, ang pagmamaliit ng Donya kina Andy, kina Andres at ama nito. Pwede na yan. Kasi yung direktang pagmamaliit ng Donya sa mga magsasaka. Pero ginamit natin si Donya at mismong pamilya niya o ang mismong ama niya at siya para ito ay laban sa tao, no, Donya at Andres. Kasi yung kabuuan nun ay maaring pumunta sa tao laban sa lipunan. Next, tao laban sa kalikasan. Dito merong dalawang pwedeng mailagay sa tao laban sa kalikasan. Pwede nating sabihin ang uh, pagkamatay ng ama ni Andres sa sakit na pulmonya. Ikalawa naman, pwede rin nating sabihin, pwede tao laban sa kalikasan, kung saan nahihirapang magtagumpay, ano, si Andres ay ang kahirapang hinaharap ni Andres sa Amerika base sa kanyang pagkakwento upang makamit ang tagumpay. Okay, pwede ito. Kahirapang kinaharap ni Andres sa Amerika upang makamit ang tagumpay. Tao laban sa kalikasan kasi yung mga nangyayari sa paligid niya ay puwersa ng kalikasan din para makamit niya yung tagumpay. Yan, maaring dalawang yan. Ganun din naman doon si ikalawa dahil ang pangunahing tauhan ay si Andres at nagkasakit yung kanyang ama. Likha ng kalikasan din yung mga sakit. Next, tao laban sa lipunan. Ito yung sinasabi ko kung bakit direkta kong sinabing Donya at Andres at ama nito. Sa tao laban sa lipunan, pwede nating sabihin dito na ang pagmamaliit, pagmamaliit ng mga mayayaman sa mahihirap. Sa kwento, eksaktong kwento, kalagayang may-ari ng lupain at magsasaka. Tao laban sa lipunan. Ito yung maaari nating maging kasagutan para sa mga iba't ibang tunggalian ng Timawa. Para naman sa pagsasanay 2, ipaliwanag ang posisyon ng mga tauhan sa tatsulok at ignay ito sa katayuan nila sa nabasang akda. Bibigyan natin ng makahulugang koneksyon ang tatlong ito. Sa Donya, nasa ibabaw, si Tatay, si Andres na nasa ilalim. Yun muna yung una natin bibigyan ng interpretasyon. Ngunit magkakaugnay sila sa isang tatsulok na kalagayan. Okay, maaring ang posisyon dito, dahil nasa ibabaw si Donya, ang tatsulok na nagpapakita ng kaugnayan ng mga tauhang sina Donya, Tatay, at Andres. Papakita ng kaugnayan ng mga tauhang sina Donya at Andres nasa tuktok na bahagi ang posisyon ni Donya na nangangahulugang siya
ay amo nina Andres at kanyang ama. At sa kalagayang lipunan, ang donya ay mas nakaaangat sa estado ng buhay. Pwede rin nating sabihin, may kaugnayan ang lahat ng tauhan na tatsulok sapagkat sa pag-abot ng pangarap ni Andres para sa niyang ama at sarili ay udyok ng pangyayari sa nakaraan kasama si nakaraan na may kaugnayan kay Donya. Ugnayan sa Donya. Okay. So, yun yung mga posisyon at pagpapaliwanag ng tatsulok na yan. Kaya magkakakonekta pa rin sila. Okay, pwede nang maging ganyan yung kasagutan, no? Hindi man ito yung pinaka-eksaktong sagot, ngunit ito yung isang ideya para sa pagsasanay 2. Susunod naman ay sa pagsasanay 3. Yan. Bigyan mo ng reaksyon ang sumusunod na mga sitwasyon. O, mas madali ito, magbigay ka ng sarili mong reaksyon. Ang unang tanong ay, ano ang gagawin mo kung sinabi ng magulang mo na hindi ka nila kayang pag-aralin pa dahil sa hirap ng iyong buhay? O, ito, open ito sa mga kasagutan niyo. Kung ako halimbawa ako yung nasabihan na mahirap ang ating buhay anak, kaya kailangan mong tumigil. O, ano yung magiging reaction ko? Siyempre, una, malulungkot ako. Kung ako ay, balitin natin yung ating font, gawin nating 8. Kung ako ay sasabihan ng aking mga magulang na hindi na ako kayang pag-aralin, makakaramdam ako ng lungkot. Ngunit, hindi ako susuko. Gagawa ako ng paraan na makatulong sa aking mga magulang upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Maaaring huminto muna ako sa pag-aaral at magtrabaho. Pagkatapos ay mag-ipon upang okay na yan, mag-ipon. Tapos ay mag-ipon. Pwede, dugtong natin. Ipon upang sa susunod na taon ay makapag-aral akong muli. Ayan. Kasi sa karanasan ko, huminto din ako sa pag-aaral bago ako nagpatuloy sa pag-aaral sapagkat sa hirap ng buhay. Hindi ako agad nagkolehiyo. Isang taon ako huminto, nagtrabaho, tumulong sa magulang at itinuloy ko muli ang pag-aaral ko. At ngayon, sa awa ng Diyos ay makikita nyo naman na naging isang guro ako. So, hindi hadlang yung pagtigil mo ng pag-aaral na hindi mo na ipagpapatuloy ito. Kung magpupursige ka, tutulungan mo yung mga magulang mo, hindi ka magre-rebelde, ay magtatagumpay ka sa buhay.
base sa aking karanasan. Okay, ikalawa. Aminin man natin o hindi, madalas ay hinuhusgahan natin ang ating kapwa sa kanilang panlabas na kanyuan. Anong mararamdaman o gagawin mo kung tawagin ka ng ibang tao na timawa? Ano na naman yung ibig sabihin ng timawa dun sa kwento, guys? Mas masahol pa kaysa sa gutom, no? Gutom. Kumbaga parang aso na sugapa sa pagkain, parang ganun. Sugapa. Kung ikaw ang tinawag na timawa, ano yung magiging, ano yung mararamdaman mo? Kung ako'y tatawagin, timawa ng mga tao, maaaring katulad ni Andres ay magkakaroon ako ng hinanakit sa mga taong nagsabi niyon. Ngunit, gaya ni Andres ay gagamitin ko iyon bilang inspirasyong magpursigi, at magpursigi sa buhay at hangarin ang magtagumpay. Ayan. I-short lang natin yung answer natin. Okay, maaring ganyan guys, kasi si Andres, no, maganda rin naman yung ginawa niya na yung pamamaraan, hindi maganda ang maghiganti, pero yung pamamaraan ng paghihiganti na ginawa niya ay para maiahon yung sarili niya sa kahirapan at makuha yung kanyang tagumpay, no, magpatuloy sa pag-aaral. Naging inspirasyon niya, hindi niya ito ginamit na nagmukmuk siya, nagrebelde siya, o gumawa siya ng masama. Bagkus, naging inspirasyon niya ito at nagpatuloy siya sa buhay. Para naman sa bahaging tayahin, sa wakas, kaibigan, malapit mo nang makamit ang tagumpay sa iyong paglalakbay. Kaunting sandal na lamang. Ngayon pa lang ay binabati na kita. Ang panuto, basahin at unawain mo ng mabuti ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang letra ng iyong sagot sa sagutang papel. Ito ay base doon sa ating napag-aralang akda. Alin sa mga karanasan ang bumago sa takbo ng buhay ni Andres? A. Yaong tagapamasahe ng pinggan. B. Namitas ng mansanas sa Oregon at Washington. C. Naging serbidor sa mga restaurant. At D. Nang tumulong ang ama sa karaniwang malaking handaan sa pista ng bayan nang sila'y naunang kumain kaysa sa mga bisita kung saan pinagmumura ang mga nagsisikain, lubha silang timawa. So, napakalinaw ng kasagutan. Ang magiging sagot dito, guys, ay letter D. Yan ang nagbigay ng karanasan kay Andres upang bumago sa kanyang buhay. Ayan. Kalawa, gusto mo bang maging masama ako gaya ng iba? Sigaw ni Sugeng, pabalik-balik sa kanyang pandinig ang sigaw na iyon. Anong uri ng tunggalian ng pahayag? Diba? Yung sa sarili niya naglalaban siya kung gagawa siya ng masama. Ito ay maaari nating A, tao laban sa tao, B, tao laban sa sarili, C, tao laban sa kalikasan, at D, tao laban sa lipunan. Napakalinaw na may paglalaban sa kanyang sarili sa paggawa ng masama, tao laban sa sarili. Ikatlo, ang babae lang ang dapat na gumawa ng gawaing bahay. Ano ang pahayag na ito? A, opinyon, B, katotohanan, C, ekspresyon, D, mensahe. Ito ay walang katotohanan at wala rin namang magandang mensaheng maidudulot. At hindi rin ito ekspresyon na madalas natin gamitin. So, maaring ito ay letter A, opinion lamang ng magsasabi na babae lang ang kailangan gumawa ng gawaing bahay dahil pantay-pantay naman tayong gumagawa ng mga gawaing bahay sa panahon natin ngayon. Okay, ikaapat, alin sa mga pahayag sa ibaba ang katotohanan? Ano ang katotohanan sa mga pahayag na ito? A. Mabait ang bata. B. Mas gusto kong magkaroon ng kapatid na babae kaysa lalaki. C. Ang mga politiko ay nasisilaw sa kapangyarihan. D. Ang babae lang ang dapat gumagawa ng gawaing bahay. So,
Medyo tricky, ano? Pero ang pinaka may katotohanan dito, karamihan ng mga bata ay yung bata yung inosente pa ha, yung wala pang kaisipan sa mundo. Mabait ang bata. Okay. Yan ang pwede nating maging kasagutan para sa number 4. Number 5. Ano ang naging adhikain ng ama ni Andres sa nobelang Timawa? Anong adhikain niya, no? Para kay Andres na siguro ito. A. Maging inhinyero. B. Maging guro. C. Maging manggagamot. Or D. Maging piloto. Okay. Obvious naman na ito ang sagot. Maging manggagamot. Nabanggit niya yan sa akda. Number 6. Batay sa resulta na umabot sa 6 na milyong kataong nahawaan ng coronavirus pandemic sa buong mundo, ang pahayag ay isang umabot daw sa 6 million. So may datos tayo rito. Ito ay A. Opinion. B. Katotohanan. C. Walang katotohanan. D. Kasinungalingan. Siyempre, may nakalagay dito, batay sa resulta. Ibig sabihin, may pinanggalingang ebidensya. Ito ay may katotohanan. Pangpito. Kung ikaw ay nasa katayuan ni Andres, ipagpapatuloy mo pa ba ang plano ng iyong magulang kahit nararanasan mong sobrang paghihirap? A. Gagawin ko dahil iyan ang gusto ng aking tatay. B. Gagawin ko dahil buhay ko ito. C. Gagawin ko dahil nakita at naramdaman ko ang pagpupursige ni tatay kahit siya'y nahihirapan ay ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya alang-alang sa aking magandang kinabukasan. And D. Gagawin ko para hindi siya mabigo. Okay, ang medyo, ang pinaka, no, akma na gawin mo, tulad ni Andres, ay letter C. Yan. Alang-alang sa aking magandang kinabukasan. Dahil sino rin ba ang makikinabang sa paggawa mo ng magandang buhay mo ngayon o pagpupursige mo, kundi ikaw rin naman. No, tinutulungan o ginagabayan tayo ng ating mga magulang. Ikawalo, paano nakatutulong ang mga pahayag sa katotohanan sa isang pangyayari? Paano nakatutulong ang mga pahayag sa katotohanan sa isang pangyayari? Paano nga ba? A. Nakapagdaragdag ng impormasyon. B. Mga pahayag na maaring maging tulong bilang mga ebidensya. C. Mga pahayag batay sa sariling paniniwala lamang. At D. Nakapagpapaisip sa mga taong nakakakita sa mga pangyayari. So, madalas ang katotohanan ay nagagamit natin bilang letter B, mga pahayag na maaring maging tulong bilang mga ebidensya sapagkat ito yung totoo, ito yung gagamitin natin. Ikasyam, aminin natin na minsan o madalas nakagagawa tayo ng paghuhusga sa ating kapwa. Anong iyong gagawin kung tatawagin ka ng kapwa ng isang timawa? A. Hindi ko papansinin. B. Pababayaan ko lang sila. C. Masasaktan. At D. Gawin kong inspirasyon at maging positibo sa pagharap sa mga pagsubok ng aking buhay. So, sabi ko na kanina sa ating essay, so malinaw na letter D. Gawin nating inspirasyon yung mga masasakit at hirap na nating nararanasan upang magpursige sa buhay at makamit ang tagumpay. Ngayon, dadako na tayo sa pinakahuli, ang pagbibigay ng karagdagang gawain. Wow, ang aking taus-pusong pagbati sa iyo, mahal kong kaibigan. Pinatunayan mo ang iyong kasipagan sa ating paglalakbay. Bilang karagdagang gawain, manood ka ng isang paborito mong teleserye. Magtala ka ng dalawang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao laban sa sarili at dalawang pangyayaring nagpapakita ng tunggaliang tao laban sa tao. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Gawing gabay ang talahan na yan sa ibaba. Nandito ang talahan na yan. Okay, isang teleserye lang pagkukuhanan natin. So, dito tayo sa pamagat ng teleserye. So, ang recently na napanood ko na teleserye ay yung Sa Iyo Ay Akin. Ano ba yun? Tama ba yun? Tingnan ko lang yung title ulit. Ang Sa Iyo Ay Akin pala, sorry. Yan. So, lagyan natin dito. Ang pamagat ay Ang Sa Iyo Ay Akin. Ang gumanap dito ay sina Jody Santa Maria. Ito under ABS-CBN Management. And, ang Sa'yo Ay Akin. Ang bida dito, kung hindi nyo pa napapanood guys, ay si Isa Calzado and Jody Santa Maria. Okay, ito yung recent din na napanood ko, kaya ito yung bibigyan natin ng halimbawa. Takpan na natin yan, pamagat ng teleserye. Yan.
Ayun, pinapesto ko lang. Ang una nating bibigyan ng pangyayari na dito ay dito muna tayo sa tao laban sa tao. Sapagkat naghahanap pa ako nung mga pangyayaring tao laban sa sarili. Unahin natin yung pangyayari tao laban sa tao. Mag-insert tayo ng box ulit dito. Ayan. Okay, dito ay pwedeng tao laban sa tao. Hmm. Paghaharap ni na Marisa at Elise. Ayan. Nagharap sila, nagsagutan sila. Ganyan bang Elise niya or si? Ayan. Basta ganyan. Meron din yung tao laban sa tao. Ito naman ay tungkol dun sa kanilang kumpanya, no? Na mas kinakampihan ngayon ng company staff si Marisa kaysa kay Elise. Napanood ko lang recently, no? Kaya bumabagsak yung company dahil daw mismanagement ang ginawa ni Elise. Kaya ngayon kinakampihan nila si Marisa. Ito naman ay pagtatalo ni hindi, pagtatalo ng mga pagtatalo sa pagitan sa pagitan nina Elise at kanyang company staff. Yan, yung nagtatrabaho sa kanya. Dahil binote out nila si Marisa sa company at si Elise ang nanatili doon bilang boss ay nalulugi. Kaya ngayon, nag-aaway tong company staff na mas magaling daw si Marisa kaysa kay Elise. Kaya yan, pangyaring tao laban sa tao. Para naman sa pangyayaring tao laban sa sarili ay dun sa bahaging naghihiganti si Marisa kay Elise at nagtagumpay siya na makapwesto sa kumpanya, ngunit hindi siya naging masaya. So, pwede natin ilagay dito. Um, Pagtatalo sa sarili ng kaisipan ni Marisa kung ipapatuloy niya ang paghihiganti, pang-aagaw ng kanya ni Elise. Elise, hindi siya naging masaya. So, lagyan natin gawin lang natin 8 para lumiit. And then yung box, ayusin natin. Ayan. Okay. So, isa rin to sa pangyayari tao laban sa sarili. So, nag-iisip si Marisa tungkol sa kanyang paghihiganti sa kanyang kapatid na si Elise. Nakuha niya yung gusto niya pero hindi siya naging masaya dahil nakita niya yung kapatid niya na lumuluha pagkatapos dun nakuha niya yung kanyang kumpanya. Susunod na pagtatalo sa tao laban sa sarili ay kay Elise naman, no? Pag-iisip, iisip ng gagawing masama laban masama ni Elise kay Marisa dahil sa hindi siya sigurado kung may relasyon sina Marisa at kanyang asawa. Ayan, nagtatalo si isipan niya kasi hindi niya pa masigurado kung totoo ngang may relasyon si Marisa at ang kanyang asawa ay pagpapatuloy niya yung paggawa ng masama. Ayan. Yan yung mga pagtatalo sa sarili ng mga tauhan. So, ito yung mga kasagutan natin sa box na yan. Ito yung halimbawa lamang, maaari kayong manood ng mga teleserye na nasa YouTube naman. So, maraming mga clips doon na pwede niyong pagkuhanan ng mga eksenang makakakita kayo ng tunggali ang tao laban sa sarili at tao laban sa tao.
At dito na po nagtatapos ang ating talakayan para sa Module 2 Aralin 1 na nahahati sa tatlo. Una ay ang takip silim sa Jakarta mula sa bansang Indonesia. Ikalawa naman ay ang gramatika at retorika na pinamagatang paglalahad ng opinyon at katotohanan. Ikatlo naman ay ang bahagi ng nobela mula sa bansang Pilipinas na Timawa. Naway ang video nito ay nakatulong at naging gabay upang masagutan ninyo ang inyong Module 2, Aralin 1. Muli itong Digitour Series sa Filipino with Teacher Love dito sa Silid ni Binibining Marikit, ang gurong kaibig-ibig. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Paalam!